Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Laila de Lima po, tinawag na Bratinela. Itong si BP Sara dahil hindi na naman daw dumalo dito po sa ah, budget deliberation, plenary deliberation dito po sa House of Representatives. Pag-uusapan din po natin, ito po si Chis Escudero ay nireklamo na po o sinampahan na po ng reklamo dito po sa Ethics Committee. Talagang gusto po nilang tanggalin na sa pwesto itong si Chis Escudero. Thank you very much muna kay Sir Nan. Madami sila. Yan, maraming salamat. Sir Nan, madami sila. Sa $299 na pangkape. Okay. At syempre pa, si Remulla po ay pinapa-disbar nito ni Baste. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Thank you very much muna kay Arman Peru na nagbigay sa atin ng $49 na pangkape. 49 pesos pala. Okay, pag-usapan po natin ito pong tungkol sa Bratinela issue. Kung ano na lang po yung mauna para hindi tayo nalilito. Sabi po nito ni Laila de Lima, enough is enough of Sara's brattiness. No? With ano po yan, yung talagang yung pang-declamation na enough is enough of this brattiness. Who is she to continuously show disrespect? Ganyan po magbigkas yan. Parang ano yan, si Laila de Lima parang laging nasa declamation, you know? Who is she to continuously show disrespect to this institution? Enough is enough. Enough of her brattiness. Yan po ang lahat po ng laman ng media ngayon, no? Masyado raw bratinela itong si Inday Sara, hindi dumadalo. Alam po ninyo, prior to this, kasi kinakailangan po natin maging fair, no? Hindi kasi fair ang media eh. Ngayon po, pag bukas po lalabas yan lahat na hindi na naman dumalo si BP Sara, napaka-importante ng pagdalo niya. Tapos hindi na nga dumalo, nagbigay pa ng mga kondisyon. Mga imposible daw na kondisyon. Okay, eto po yung sulat ni BP Sara. No? Sasabihin naman, talagang bratinela yan. Sabi po ni BP Sara, it has come to my attention that the office of the President, OVP budget of wala, natabunan eh. Million pesos has been deferred due to the committee's insistence that I attend the plenary deliberations. I am prepared to attend. However, I am seeking the following. Okay. Prior to this po, nakatakda po si BP Sara na dumalo. No? Pakinggan nyo lang po. No? September 30, pinadadalo siya. Pero sumulat po si BP Sara eh. Kasi syempre, Vice President siya ng Pilipinas. Alam nyo naman, marami po siyang inaatenan na aktibidad.
at least respect of the Nakalagay po dun sa Filipinos. sulat The niya whole budget na hindi siya process is makakadalo kaya tanggapin na lang yung mga directed and kasama niya sa recognized Office of the Vice President. by the Na sila na lang po. self. Total, So sa plenary disrespecting po the kasi hindi naman budgetary sila process magsasalita. No, is a dekorasyon clear lang sila case of dun. disrespect. Nakita na natin yan kay BP Sara, isang plenary To session. continuously Naroon lang sila maghapon show magdamag. disrespect Kung gaano to this katagal body. yung tanungan na yan. institution Hindi naman And po to the kinakailangan si BP Sara. Doon po siya kinakailangan sa to be showing herself up deliberation. Yung siya Senate. talaga yung naghain. being Naalala there niyo yun? Yung and tinanong siya applauding ng mga Makabayan Black. Tinanong siya ni Senate Tingyo President tsaka ni Kulot. in his privilege, O, tanda which is natin. definitely not part of Hindi her naman po mandate. sa ayaw as- ni BP Sara eh. Why di ba? can she not Kasi pinalalabas few na naman moments na bratinela siya, mahirap siya kausap. attending Tapos na her po, official na-deliberate function, na eh. Di po ba? President, For to deliberation na lang yan ng Defend mga congressman. of her office. Congressman lang po magde-deliberate, is hindi po enough. pagsasalitain si BP Sara. Of her So pwede correctness. naman na yung nalang mga tauhan niya. I rise today Okay. to manifest So ngayon po, may voice over ba? Sorry. displeasure about Sorry the po. behavior. Buti nakita ko. Okay, ulit. Hindi, wala kasi kung ano. Hindi ko na isuot tong ano ko eh. Pasensya na po kayo. Okay, ulitin po natin. Kala ko naman malinaw na yung paliwanag ko. Ulitin ko lang po no kasi nakahalo si Dilima. Yan, okay na. Meron pa rin. Ayan. Tanggalin na lang natin siya sa screen. Para wala na po siya. Okay. Pasensya na po. Pasensya na. Si Dilima po yun. Okay. Paliwanag lang natin. Kasi ang palalabasin na naman ng media, hindi na naman natuloy. Bastos talaga to si BP Sara. Sarili niyang budget. Hindi po ba tama yun? Yung una po, kasi very busy po yung Vice President. Alam niyo naman po. Ngayon po, gusto nila umattend. Samantalang tumutulong po yung Vice President. Tignan niyo po sitwasyon Sino po ang totoong bratinela? Sino po talaga yung parang spoiled? Alam po nila na si BP Sara naroon po sa Cebu. Tumutulong po sa mga tao. Alam po nila yung si BP Sara, ang dami pong inaatinan. No? Ang dami niya pong inaatinan, kaya busy siya. Yan naman po, katulad ng pinapaliwanag ko habang sabay kami ni Dilima, yan naman po, no? Yang deliberation, sila lang po magde-deliberate. Bawal pong magsalita dyan. Tapos na po yung presentation ni BP Sara. Para maunawaan nyo lang po, palalabasin na naman na palalabasin na naman na masamang tao Ayaw po nilang pumayag na iba na lang yung pinadadalo ni BP Sara. Gusto nila si BP Sara doon. Asan na yung courtesy ninyo? Asan na po yung parliamentary courtesy ninyo sa dalawang pinakamataas? Bakit po si President Marcos okay na hindi umattend? Okay na pina-attend niya yung iba? Pinapasan nyo pa rin yung budget ng Office of the Vice President. Bakit po si Vice President Sara Duterte, kinakailangan po siyang umattend dyan sa deliberation ninyo, samantalang hindi naman po siya pwedeng magsalita? Ibig sabihin, dekorasyon lang po siya dyan. Kung kinakailangan nyo naman po, kasi ganito po yung mangyayari, yung pong sponsor niya, siya lang po yung magtatanggol ng kanyang budget. Tatanungin po yung sponsor, bakit may budget para sa ganyan si BP Sara? Bawal po magsalita si BP Sara doon.
So kung ano man yung kinakailangan datos ng sponsor, kayang sagutin ng mga USEC. Okay. So ano po ibig sabihin? Ayaw nilang pumayag. Gusto nila abalahin si BP Sara doon. Tanong ko lang, bakit ayaw nyo pong abalahin din yung presidente ng Pilipinas? Bakit wala kayo po ang bastos sa vice president? Di po ba? Hindi naman po siya kinakailangan doon eh. Sponsor lang din naman yung sasagot. Kunwari may paglilinaw sila, tatanungin ng sponsor, ano po ba sabi rito? Kaya na yon ng mga tauhan ni BP Sara. Ayaw ninyo. Hindi nila i-deliberate hanggang hindi nagpapakita si BP Sara. Sino ngayon ang spoiled? Sino ang tunay na brate nila? Si BP Sara na nagtatrabaho ngayon? O kayo na gusto nyong atinan kayo ng Vice President? Kaya hindi na nagpadalo si BP Sara. Eto ang sulat niya. Pakinggan nyo to ha. Pinipiloso po na ba kayo? Sinusutil na ba kayo ni BP Sara? Opo, sinusutil po kayo ni BP Sara. Kasi sutil kayo eh. Kaya kayo sinusutil dahil sutil kayo. Ito po yung sulat ni BP Sara. Sana ba yung sulat? Ito po, babasahin ko lang. It has come to my attention that the Office of the Vice President budget of 902,895 pesos has been deferred due to the committee's insistence that I attend the plenary deliberation. No? I am prepared to attend. However, I am seeking the following. Willing siyang umattend. Pero ito po ang kondisyon niya. The House of Representatives demand the attendance of President Marcos for the 27.3 billion pesos budget deliberation of the Office of the President. Number 2, alternatively, I will attend if the Committee on Good Government and Public Accountability will produce before the plenary schedule a Department of Justice document confirming that the Immigration Lookout Bulletin order for the following OBP personnel has been lifted. A. Attorney Zulaika Lopez. B. Mr. Lemuel G. Ortonio. C. Attorney Rosalyn Sanchez. D. Attorney Sunshine Chari Fajarda. E. Miss Gina Acosta. F. Miss Julieta Villa del Rey. G. Mr. Edward Fajarda. Please let me know by written communication how you wish to proceed. Thank you for your attention to this matter. Panunutil po ba yan ni BP Sara? Opo. Kasi sutil kayo eh. Di po ba? Gusto ninyong abalahin yung Vice President, paatin ninyo dyan. Hindi naman siya pwede magsalita. Kasi itong mga to nabitin. Pwede naman sila magtanong nung deliberation ng budget ng OBP. May mga nagtanong po ba? Meron. Yung dalawang makabayan. Ngayon si Dilima, kaya gigil na gigil, siguro naisip nila na magtatanong sila ngayon. Bubusisiin nila ngayon. Late na kayo eh. Hindi nyo binusisi noon. Eto naman po si Kulot. Ang sabi po ni Kulot. Yung nagtanong na to sa kanya. Ang kailangan ng taong bayan ay transparency. Yan ang pahayag ni Kabataan Representative Reneco. Nag-move niya na i-terminate ang interpellation period para sa panukalang budget ng Office of the President. Bagay na inaprubahan naman. Not the time for immunities. Now is not the time for conditions. No?
bagay na inaprubahan naman ng mga mayorya ng Kamara. Dahil ito sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte o ng kanyang staff sa budget deliberations ng kanyang opisina. Dumalo nga eh. 'Di ba? Dumalo nga nung una niyong pinatawag. Ang problema, ayaw ninyong i-deliberate. Kita niyo yung problema, no? Dadalo sila, ayaw naman nilang tanggapin yung pinadadalo ni BP Sara. Kayo ang may kasalanan kasi ang gusto ninyo, Vice President mismo yung a-attend sa inyo. Ayaw nyo ng staff niya. Kaya ngayon, sige, magmatigasan na lang kayo. Sabi ni Dilima, babawasan daw niya yung budget ng Office of the Vice President. Okay lang po yun. Kung ganyan sana kayo katapang kay Martin Romualdez at kay Saldico, maniniwala pa sana kami na tapat talaga kayo sa yung ginagawa nyo, paglilingkod talaga sa taong bayan. Hindi naman eh. Hindi naman kayo ganyang katapang kay BBM. Hindi naman kayo ganyang katapang kay Saldi Romualdez. Saldi Romualdez na tuloy. Kay Saldico at saka kay Martin Romualdez. Galit lang talaga kayong mga dilawan at makabayan black kay BP Sara. Kaya walang mangyayari. Hinahanapan nyo lang ng butas. At wala naman kaming pakialam na. Si BP Sara, isiro nyo nga, okay na eh. Wala nang problema. Nakakapagtrabaho yung tao. Kukwestiyonin nyo ba? Mawawala po ba yung transparency pag hindi dumalo si BP Sara? Ano pa bang transparency ang gusto ninyo? Very transparent na. Lahat ng katanungan ni Kulot tsaka nung isa, sinagot na ni BP Sara. Ano pa ang kinakailangan nyong ipasagot? In fact, hindi naman siya pwedeng sumagot. Gagawin nyo lang dekorasyon, kinakailangan nyo pa si BP Sara pa. Yan yung problema ng mga to. Kayo ang tunay na bratinela. Okay, punta na tayo rito kay Chis Escudero. Ito daw po ay inaasahan na ni Chis Escudero na siya po ay sasampahan ng Ethics Committee. Okay. Ano po ba yung laman at sino po yung nagsampa ng Ethics Committee sa kanya? Teka, bit nawala yung aking laman ng Ethics Committee. Ito po. Ang nagsampa po ng Ethics Committee ay si Attorney Marvin Aceron. No? Ngayon lang pong araw na to, October 2. On October 2, 2025, Attorney Marvin Aceron filed an ethics complaint with the Senate Ethics Committee against Senator Escudero, focusing on 30 million campaign donation he received in 2022 from Lawrence Lubiano, President and Majority Owner of Centerways Construction and Development Inc. Ayan. The complaint alleges potential violation of conflict of interest rules under the Code of Conduct for Public Officials. Grabe, no? Bakit si Martin walang ethics committee? Walang reklamo sa ethics committee. The complaint, ayan. Okay. Ang sinasabi po rito, irregular daw yung napaboran daw tong Centerways dahil matapos magbigay, no? Itong Centerways dito po kay Senator Chis Escudero, bigla raw lumaki yung kontrata. Before ng donation, ang kontrata lang niya nakuha ay 12 kontrata lang. Saan ba yun? Ito po. Bago siya mag-donate ng 30 million, 12 kontrata lang worth 720. Pero pagkatapos po niya magbigay ng donasyon, lumobo po yung kontrata nitong Centerways from 2022 to 2025. Ang kontrata niya na pong nakuha ay worth 15.9 billion. Sumipa po sa panahon ng si Chis Escudero ay nanalo na, no?
na senador. May katukwiran din. The firm was one of the top 15 contractors. Kasama pala siya ron sa top 15 contractors na sinasabi ni BBM. So ano pong masasabi natin dyan? Ano po ang reaksyon ko dyan? Kung totoo naman niyang sinasabi. Kung dapat managot itong si Chis Escudero, managot siya. 'Di ba? Biruin mo nga naman kung totoo nga naman yan. Kaya lang, bakit si Chis Escudero lang? Bakit hindi si Martin? Ang binibintang kay Martin buong Pilipinas Ang binibintang kay Martin tumatanggap siya ng bilyong-bilyong suhol mula eto kay Chis Escudero 30 million lang Okay ako dyan, wala akong problema. Sampahan ng Ethics Committee, dapat tanggalin sa pagiging senador pag mapapatunayan na may pagkakasala. Pero sa kabilang banda, may pinangalanan din Malaki pa nga kay Martin Isang delivery. Isang delivery po, billion. Eto, minsan lang po. 30 million lang. At minsan lang yun. Kay Martin po, isang delivery, billion. 3 beses sa isang linggo ang delivery. Yun yung problema Bakit si Chis Escudero lang yung may ethics complaint? Bakit hindi si Martin? Ayon naman po kay Chis Escudero, hindi na siya nagulat sa inihahing ethics complaint laban sa kanya. Nag-ugat ang reklamo sa pagtanggap ni Escudero ng campaign donation. Giit ng senador, kabayaran ito matapos niyang isiwalat ang aniyay script at sarsuela ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa umunay pagkakasala ng mga kongresista. This complaint is still part of their script and a desperate smokescreen will expose it for the politically motivated sham that it is. Yan po ang sabi ni Escudero. Okay. Okay po yan. Dapat po talaga malantad lahat ng magnanakaw. Pero hindi lang po dapat yung mga magnanakaw laban kay Martin Romualdez. Dapat pati si Martin Romualdez, di ba? Problema, nakapokus lang kayo sa mga kumakalaban kay Martin. Alam niyo po, sinasadya nila yan. Sinasadya nila na sampahan, kasuhan, pati Comelec, di ba? Sinabi na ng Comelec na iimbestigahan nila si Chis Escudero. At pag napatunayan na nagkasala, lumabag sa Comelec rules, papatawan ng kulong at matatanggal sa pagiging senador. Grabe, no? Alam niyo po, sinasadya po nila yan. Sasabihin niyo, bakit sinisingle out si Chis Escudero? Para po maging halimbawa si Chis na kung sino man yung magtatangka pang magbanggit ng bawal pangalanang pangalang bawal pangalanan. Sino man ang magbabanggit, sino man ang magsasabing politiko laban kay Martin, may alas si Martin sa lahat. Nakita po ninyo, halos lahat may hawak na alas si Martin. 'Di ba? Hindi sumunod si Chis Escudero, una nagalit yung mga yan, yung hindi niya pagsunod. Maski si BBM, 'di ba, kinakantsawan siya? May meeting nun si BBM na kinantsawan niya si Chis Escudero na gusto yata maging Supreme Court, 'di ba? Naalala niyo 'yun? Galit si BBM. Galit dahil yung pinsan niya nagalit at hindi natuloy yung impeachment. Pinamumukha po nila Pag hindi nasunod
yung kagustuhan namin, titirahin namin kayo. Ayan po ang nangyayari kay Chis Escudero. Lahat yan. Ang gustong palabasin ni Martin, lahat kayo may dungis, kaya ko yung tirahin. Si BBM, nagulat ako eh. Akala ko magiging neutral siya sa labanan ni Martin tsaka ni Chis Escudero eh. Hindi. Harap-harapan. Sinabihan niya, natatandaan nyo, kailan lang yun. Yung mainit na mainit yung issue, yung sumunod sila sa Supreme Court. Yung Senado ay sumunod sa Supreme Court. Binanatan ni BBM harap-harapan niya si Chis Escudero na may balak yata mag-Supreme Court, di ba? Naalala niyo yun? Si Marcoleta hindi matatakot kay Martin. Wala naman bara si Martin laban sa kanya. Yan nga angal ni Marcoleta, wala silang budget di ba? Okay. So tignan po natin yan, no? Kung ano po mangyayari. Isa na naman pong susubaybayan natin yung Ethics Committee. Sino ba ang chairman ng Ethics Committee? Hindi ko rin alam eh. Kung sino po yung chairman ng Ethics Committee. Pag hindi po inaksyonan to, tsak papalit. Tsak papalitan po yung chairman. Okay, punta na po tayo rito sa disbarment. Ayan. Ito po ay mainit na mainit pa po to. Kapapasok-pasok lang din. Ngayon lang din po. Nagsampa na po ng disbarment case. Kasi no? Si Boying cleared pa rin sa ombudsman alam niyo naman, hindi naman hihinto itong pamilya rin ni Duterte. Alam niyo po, natutuwa po ako ngayon. Kasi dati po yung mga Duterte hayaan lang Ngayon po talagang nagsasampan na sila ng reklamo sa korte. Una, nagsampa siya ng reklamo ng kidnapping, di ba? Kaya lang, cleared pa rin Talagang naghahabol. Inahabol po. Kanina napag-usapan namin yan. Naniniwala ba kayo na pinapaboran si Remulla? Ano po ba tawag dun? Kung hindi pa po pagbigay ng pabor. Ako, sa tingin ko, pabor na kay Remulla. Mag-likes po kayo. 1-4 tayo, 378 lang nagla-likes. Pabor na pabor po kay Remulla, no? Yung nangyayari kasi dapat disqualified na yan Kung may kaso ka sa ombudsman, disqualified ka na sana. Ngayon, nakalusot sila sa kaso. Cleared sila ng acting ombudsman. Hindi po tumigil yung pamilyang Duterte. Magaling po yung abogado nila, si Torion Hahabulin ka naman, ipapadisbar ka naman ngayon. Kung hindi nag-prosper yung ikinaso sa'yo ni Baste sa ombudsman, disbarment naman sa Supreme Court. So, ito po yung ngayon lang po itong balita na to, mainit-init pa. Disbarment case has been filed before the Supreme Court on Thursday pala. Ngayon, against 4 government officials for their alleged involvement in the arrest of former President Rodrigo Duterte. The disbarment was sought by acting Davao City Mayor Sebastian Duterte against Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Defense Secretary Gilberto Chodoro, Justice Yusek Nicolas Felix T., and Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon. So, 4 po ang sinampahan ni Baste. Ayon po kay Torion, ito po ay dahil sa
kidnapping, no, na ginawa dito po kay President Rodrigo Roa Duterte na dinala po sa The Hague, Netherlands. Okay. So sila po, yung nagsampa po ng reklamo, si Sebastian C. Duterte, acting mayor, in behalf of the family. So, tuloy-tuloy po ang pagkakaso. Sabi naman po ni Remulla, expected na raw niya, nasasampahan siya na sangkatutak na kaso. Kaya nga po yun nga po yung gustong tiyakin. Alam na rin po ng mga Marcos yan Kaya po gusto nilang tiyakin na kakampi nila yung susunod na ombudsman. Para po pagdating sa ombudsman, lahat ng ikakaso sa kanila, eventually kakasuhan po sila. Pag wala na sila sa pwesto, madidismiss ng ombudsman. Kaya nagtatanim na po sila. Magagaling no? Magagaling lumusot sa mga kasuhan. Sanay na pong nakakasuhan. Evelyn Aguilar, thank you very much sa 800 yen. Kaya, pero believe ka rin, no? Kay Attorney Torion, ang dami pong kaso. Minsan nananalo sila, minsan natatalo. Tuloy-tuloy lang, no? Very positive po kung makikita nyo si Attorney Torion. Hindi po siya pinanghihinaan Kaya minsan, pati po yung mga Duterte, yung mga anak po ni Tatay Digong, hindi po sila pinanghihinaan, lalo na si BP Sara, lagi pa rin nakangiti. Lagi pa rin. Tayo minsan, tapatan tayo. Ako, mula pa kagabi, sabi ko, gigil na talaga ako. Grabe po yung pagka-high blood ko, yung mga pagpapakabait na speech ni Risa Hontiveros. Hindi ko na po masikmura Kaya lang, titignan nyo silang ang kapamilya. Nagagawa pa nilang ngumiti, nagagawa pa nilang magbiruan. No? Laging positive pa rin. Minsan alam ko po sa inyo, kapapakinig nyo sa amin, kasusuri natin ng balita. Alam ko, ramdam nyo na rin na yung kawalan ng pag-asa O ba? Pero tatag lang ika nga. Talagang ganyan ang buhay na pinasok natin Laban lang laban lang ng laban. Huwag din natin pabayaan na malugmok tayo ng galit. No? Lakad-lakad din tayo, kilos-kilos din para hindi tayo ma-stroke. Tapos kumuha tayo ng inspirasyon sa mga Duterte. Tignan po natin yung attitude nila. Alam niyo po, yung mga nag-aaway-away doon sa Hague. Minsan baka dulot na rin niya ng yung kawalan ng pag-asa sa pinaglalaban. Tapos sila di mo rin masisisi. Ako talaga minsan parang gusto mo nang gumive up Parang gusto ko muna, pwede bang 1 linggo magpahinga na? Wala munang ano-ano. Pero pag napahinga ka ng ilang oras, hindi, kinakailangan kasi mamamayagpag Kami po, alam ko po ang laban namin. Uy, Inday Bidak, ano ba yung bunganga mo? Walang iya to si Inday Bidak. Ano ba naman bunganga yan? Para siyang pusang gustong Kaya, yun lang talaga yung ano natin, panghawakan natin. Kung yung mga pamilyang Duterte nga, kaya pang tumawa Ano pa rin tayo? Para hindi tayo matalo nila kasi pinagtatawanan na tayo nila
na wala kayo, kayang-kaya namin yan. Iyak lang kayo, iyak. Hindi po. Sila po ang pagtawanan natin. Okay. Ito na naman po si Barry Gutierrez. Muntang na naman. Sabi na naman ni Barry Gutierrez, sausaw na naman po. Habang nananawagan ng mga Pilipino ng transparency at accountability, heto na naman ang prinsesa ng setting conditions for something as basic as showing up to explain why she wants 902 million of our money. Hindi pa ba tayo sawa sa ganitong feeling entitled na leader? Alam mo, Barry, niloloko niya na naman yung tao eh. Sa deliberation po, nakapanood na po ako ng plenary deliberation ng budget. Hindi na po magsasalita yung Office of the Vice President. Yung sinasabi mo na yan, doon yan sa inatinan ni BP Sara, tinanong na siya eh. Yung ibang miyembro, nagbigay ng kortesiya. Yung mga makabayan black, tinanong na siya. Paulit-ulit, walang katapusan, yun ang gusto nyo. Anong transparency dyan? Wala naman nililihim dyan, hinihingi niya yan, 902 million. Pwede bang wala na po siyang hinihingi na confidential fund. Hindi mo pwedeng sabihin na transparency. Yan yung problema na pinipilit ninyo na wala namang problema si BP Sara, wala naman ninanakaw. Pinipilit nyong itulad dito sa mga transparency nila Martin at saka ni Saldico. Ang layo naman, Barry. Humihingi siya ng 902 million. Ang gusto ng mga congressman, naroon siya sa harap. Nakaharap siya. Wala naman siyang gagawin doon. Dekorasyon lang. Dahil tapos na po yung pwede silang sumagot. Opo, tama po yung pagkakarinig nyo sa akin. Tapos na po yung deliberation. Yung pwedeng sumagot si BP Sara. No? Sila na lang po yun. Magdedebate na lang po doon. Panay congressman. Plenary po yun ng Congress. Ng HOR, House of Representatives. Hindi po magsasalita si BP Sara doon. Tatanungin lang sila nung sponsor kung may mga tanong. Pero yun po ay debate ng mga congressman. Very busy yung Vice President natin, lalo na po ngayon. Unahin niya pa ba yan? Naroon po siya sa Cebu, nakikiramay po, dumadamay po sa mga nalindol. Okay. Kaya wala sa hulog yung mga pinagsasabi nyo. Umahanap lang sila ng drama. Si Dilima. Bakit po naghanap sila ng drama? Kaya po sila naghanap ng drama. Baka may pumatol eh. Baka patulan ng mga tao. Baka akala nila madadivert nila yung usapin ng Romualdez magnanakaw. Martin magnanakaw. Madadivert nila na Sara Duterte hindi nagpakita kaya magnanakaw. Utot nyo. Yan ang pinakamalaki yung katarantaduhan. Okay. Punta na tayo. Last topic natin. Itong si muli na naman pong nagparinig. Nagparinig na naman po itong si Ping Lacson sa kanyang mga kinaiinisan. Parang bata. Alam mo, Senator Ping Lacson, senador kayo eh. No? Senador ka, senador si Marcoleta. Galit na galit ka kay Marcoleta. Ngayon, dinamay mo pa si Meow Meow, si Barsaga. Ito po ang sinabi sa panibagong parinig na naman ni Lacson. We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor.
Ang meaning niya po niyan, ground floor. Ito po si Barsaga na pusa, 'di ba? Meow meow. Tapos sa upper floor naman, sa Senate naman, kahol naman daw ng kahol si Marcoleta. Alam mo, Senator Ping Lacson, senador po kayo. No? Pwede po kayong makipagdebate sa kapwa nyo senador. At wala pong hindi dapat minamasama pag nagdedebate kayo. Dahil yan po ang trabaho ng mga senador. Magdebate. Makipagdebate po kayo kay Marcoleta. Hindi po yung pagkatapos kayong banata na nakaharap kayo, magpaparinig kayo sa Twitter. Napaka-unbecoming. Pinapakita nyo lang po kung gaano lang kayo. In-expose po kayo lahat. Alam nyo po, ang tagal nyo nakapagtago na magagaling kayong mga senador. Isang Marcoleta lang yung mag-expose pala sa inyong lahat. Harap-harapan po kayo na sinasabihan eh. Alam nyo po ba kung ano sinasabi sa inyo ni Senator Marcoleta? Natatandaan ko pa eh. Bakit sa mga interview, no? Ang galing-galing nyo po. Nagpapa-interview kayo, babanatan nyo si Marcoleta. Yung huling pa-interview nyo, binanatan nyo yung si Gutesa. Na ito po ay kayo po yung chairman ng Blue Ribbon. Si Gutesa po ay testigo ng Blue Ribbon Committee. Pwede nyo pong banatan si Gutesa. Sa tingin nyo nagsisinungaling. Katulad ng sinasabi, o sa tingin nyo, kinukoach siya. May nagko-coach lang sa kanya. Yan yung pinalalabas nyo sa interview. Pinuna na kayo ni Marcoleta. Nakaharap kayo. Bakit mo sinasabi? Ilang beses ka nang pinuna ni Marcoleta. Sinabi mo, yung una, yung sinabi mo, anong tawag doon? Mas credible si Bryce Hernandez kaysa kay Diskaya. Pinuna ka nakaharap ka. Sinabi sa'yo ni Marcoleta na nakaharap ka. Hindi ka kumikibo. Ang sinasabi mo lang, opinion mo. Ngayon na naman, eto na naman. Nakaharap sa'yo si Gutesa, ba't hindi mo tinanong? Para mapatunayan, diyan po pinapakita kung gusto nyo pong palabasin na nagsisinungaling si Gutesa sa pamamagitan